at saka magbuka ka daw ako, at saka igaganon ko lang sarili ko. Maputi lang po siya pero may balibo siya. Simula po ako sa show na 7 years old. Tatlo lang. Sarili ko, ako lang po ang binili ko ng pagkain. 300 yun. Hindi yun alam ni mama ko. Nagagalit po ako at saka gusto ko nang kalimutan. Ayaw ko po yun. No. Ang wish ko po, magiging singer at saka gustong matapos yung aral. Yun po, gusto ko nang matuto lahat. Yun po, yun lang po. What's up guys, this is your Baby Boss classmate for another educational topic, and today I will give my opinion as a student and as a teenager about pornography. Before we started, ano nga ba ang pornography o pornografiya? Pornography is explicit content that shows sexual activities or nudity. It is made to excite people sexually and can be found in magazines, websites, videos, and other forms. It's important to know that pornography can have different effects on people and relationships, and it depends on personal beliefs and how it is used. So basically, pornography is something na malalaswang image of videos that gives sexual excitement sa mga gumamit nito. And based on 2025 Pornhub survey, the top 5 countries na nakalakas manood ng porn ay ang USA na nasa rank 1. Sunod naman dito ang UK, India, Canada at sa rank 5 naman ang Germany. Ang panonood ng porn ay pwedeng maging sanhi ng pag-eksperimento na pwedeng humantos sa teenage pregnancy, abortion, premarital sex, or something that can lead to rape and prostitution. Ang kakulangan ng edukasyong sexual ang pangunahing dahilan kaya nangyari ang mga ganitong bagay. Bilang isang kabataan, mahihikayat ko ang aking kabataan na igalang kanilang dignidad at sexualidad sa modernong panahon sa pamagitan ng pagturo at paglalaganap ng tamang edukasyon at paglalaganap ng kultura ng consent, respeto at pag-unawa sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at pagpaliwanag tungkol sa mga karapatang limitasyon. Ang kahalagahan ng consent at pagpakita ng tamang halimbawa ng pagtrato sa iba, maaari nating palakasin ang kanilang kamalayaan at pagpahalaga sa sarili at sa iba. At sa ganito ding paraan ipaunawa din sa kanila ang mga posibleng epekto nito. Hindi lang sa kanila, pati din sa kanilang pamilya. At kinabukasan sa ganitong paraan, maaari nating magamit ang isang lipunang nagtataguyod ng paggalang at dignidad para sa lahat ng tao. Kahit na ikaw man ay mayaman o mahirap, lalaki o babae, kahit ikaw ay parte ng LGBTQ community at lalong-lalo na sa kapwang kabataan. Lagi natin tandaan na unahin at piliin natin ang mga tamang gawain. Nang gayon ay hindi natin kailangan maghirap magsisi sa huli.